Exodus chapter 21 to 25 Tagalog Bible reading with audio. Please like and subscribe and share my channel Yokip Inspirasino TV. Thank you so much. Exodo 21. Mga batas tungkol sa alipin at karahasan. Tero 1. Ito na nga ang mga palatuntunang isusaysay mo sa kanila. Dor, kung ikaw ay bumili ng aliping Hebreo, 6 na taon siyang maglilingkod, at sa 7 taon ay lalabas siyang laya na walang bayad. 3. Kung siya'y pumasok na nag-iisa, siya'y lalabas na nag-iisa. Kung siya'y may asawa, ay lalabas siyang kasama ng kaniyang asawa. Astro, kung ang kaniyang Panginoon ang nagbigay sa kaniya ng asawa, at nagkaanak ng mga lalaki o babae, ang asawa at ang kaniyang mga anak ay magiging sa kaniyang Panginoon, at siya'y lalabas na nag-iisa. Imma, ngunit kung tunay na sabihin ng alipin, iniibig ko ang aking Panginoon, ang aking asawa at ang aking mga anak, hindi ako lalabas na laya. 6. Ay dadalhin siya ng kaniyang Panginoon sa mga hukom, at dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto, at bubutasan ng kaniyang Panginoon ang kaniyang tainga ng isang punso, at siya'y maglilingkod sa kaniya magpakailanman. 7. At kung ipagbili ng isang tao ang kaniyang anak, na babae na maging alilang babae, ay hindi siya lalabas na gaya ng mga aliping lalaki. 8. Kung siya'y hindi malugod sa kaniya ng kaniyang Panginoon, na humirang sa kaniya para sa kaniyang sarili, ay ipatutubos niya siya. Hindi niya makapagpapakabago sa kaniya upang ipagbili siya sa ibang bayan, palibas ay ginawan niya siyang may daya. 9. At kung ipakasal siya ng kaniyang Panginoon sa kaniyang anak, ay igagawad niya sa kaniya ang karapatan ng isang anak na babae. 10. Kung siya'y kumuha ng iba pang asawa, ay hindi niya babawasan ang pagkain niya, ang kaniyang bihis, at ang kaniyang karapatan sa pakikisama. 11. At kung hindi niya gawin sa kaniya ang 3 bagay na ito, siya nga'y lalabas na walang bayad, walang tutubusin. Mga batas ukol sa karahasan. 12. Ang sumakit sa isang tao na anupat siya'y mamatay, ay papatayin nga. 13. At kung hindi siya nagbanta, kundi ibinigay siya ng Diyos sa kaniyang kamay, ay gagawa nga ako ng isang dako na kaniyang matatakasan. 14. Ngunit, kung sinasadya ng sinuman ng kaniyang kapwa upang patayin ng pagdaraya, ay dadalhin mo siya mula sa aking dambana upang siya'y mamatay. 15. At ang sumakit sa kaniyang ama o sa kaniyang ina ay papatayin. 16. At ang magnanakaw ng isang tao at ipagbili siya o masumpungan sa kaniyang kamay ay papatayin. 17. At ang manungayaw sa kaniyang ama o sa kaniyang ina ay papatayin. 18. At kung ang mga lalaki ay mag-away at hampasin ng isa ang isa ng bato o ng kamao at hindi mamatay, kundi napahiga. 19. Kung siya'y bumangon at lumakad na sa labas ng bahay na may tungkod, ay walang salayaong nanakit. Siya'y magbabayad lamang sa kaniyang pagkawala sa trabaho at papagamutin niya siya ng lubos. 20. At kung hampasin ng isang tao ang kaniyang aliping lalaki o babae ng tungkod at mamatay sa kaniyang kamay, ay tunay na papanagutin siya. 21. Gayunmay kung siya'y mabuhay ng isang araw o 2, ay hindi siya papanagutin sapagkat siya'y kaniyang pag-aari. Exodo 22. Mga batas ukol sa pagnanakaw, panggagambala at pananagutan. 1. Kung ang isang tao ay magnakaw ng baka o tupa at kaniyang patayin o ipagbili, ay magbabayad ng 5 baka na kahalili ng isang baka at ng 4 na tupa na kahalili ng isang tupa. 2. Kung ang magnanakaw ay masumpungan sa pagwawasak at siya'y masaktan anupat mamatay, ay walang salang dugo sa kaniya. 3. Ngunit kung sumikat na ang araw sa kaniya, ay may salang dugo sa kaniya, siya'y magbabayad. Kung wala siyang ikababayad, ay ipagbibili siya dahil sa kaniyang pagnanakaw. 4. Kung ang ninakaw na bagay ay masumpungan sa kaniyang kamay na buhay, maging baka, asno o tupa ay magbabayad ng 2 ibayo. 5. Kung papastulin ng sinuman ang kaniyang bukid o ang kaniyang ubasan, at hayaang pakainin ang kaniyang hayop sa bukid ng iba, ay magbabayad siya ng pinakabuti sa kaniyang sariling bukid at ng pinakabuti sa kaniyang ubasan. 6. Kung ang apoy ay lumaganap at sumunog sa mga tinikan, na anupat masunog ang mga bigkis, o ang standing grain, o ang bukid, ay tunay na magbabayad ang nagsindi ng apoy. Mga batas ukol sa pagkakatiwala at pananagutan. 7. Kung ang isang tao ay magbigay sa kaniyang kapwa ng pilak o mga pag-aari upang ingatan, at ito'y manakaw sa bahay ng taong yaon, kung masumpungan ang magnanakaw, ay magbabayad ng 2 ibayo. 8. Kung ang magnanakaw ay hindi masumpungan, ang may-ari ng bahay ay dadalhin sa harap ng mga hukom upang ipanumpa kung hindi niya iniunat ang kaniyang kamay sa pag-aari ng kaniyang kapwa. 9. Sa lahat ng bagay na may pagsalangsang, maging tungkol sa baka, sa asno, sa tupa, sa pananamit,
o sa anumang bagay na nawala na sinasabi ng sino man sa ito'y akin. Ang usapan ng 2 yaon ay dadalhin sa harap ng mga hukom at ang hahatulan ng mga hukom ay magbabayad ng 2 ibayo sa kaniyang kapwa. 10. Kung ang isang tao ay magbigay sa kaniyang kapwa ng asno o baka o tupa o anumang hayop upang ingatan at ito'y mamatay o masaktan o maagaw na walang nakakakita. 11. Ay susumpain ng sumpa ng Panginoon sa pagitan ng 2 na hindi niya iniunat ang kaniyang kamay sa pag-aari ng kaniyang kapwa at tatanggapin nga ng may-ari at hindi siya magbabayad. 12. Ngunit kung ito'y ninakaw sa kaniya, siya'y magbabayad sa may-ari niyaon. 13. Kung nilapa ng mabangis na hayop, ay dadalhin niya ito bilang patotoo. Siya'y hindi magbabayad sa nilapa. 14. At kung ang isang tao ay humiram sa kaniyang kapwa, at ito'y masaktan o mamatay, ang may-ari ay wala, ay tunay na magbabayad siya. 15. Ngunit kung ang may-ari ay naron, ay hindi siya magbabayad. Kung ito'y bagay na upahan, ay sapat na ang bayad. Iba't ibang batas pampamayanan. 16. Kung ang isang lalaki ay dumaya sa isang dalagang di pa nayayari at siya'y sipingan, ay tunay na ibibigay niya ang kaukulan sa kaniya upang maging asawa. 17. Kung ayaw ng ama ng dalaga na ibigay siya, ay magbabayad siya ng salapi ayon sa kaukulan sa mga dalaga. 18. Huwag mong pabubuhay ang babaeng manggagaway. 19. Sino mang sumiping sa hayop ay papatayin. 20. Ang naghahain sa ibang Diyos, liban sa Panginoon lamang ay lubos na papatayin. 21. Huwag mong dadayain ni pipighatiin ang isang taga-ibang bayan, sapagkat kayo'y naging taga-ibang bayan sa lupain ng Ehipto. 22. Huwag ninyong pipighatiin ang alinmang babaeng bao o ulila. 23. Kung iyong pipighatiin sila sa anumang paraan at sila'y dumaing sa akin, ay walang pagsalang didinggin ko ang kanilang daing. 34. At ang aking galit ay mag-aalab at papatayin ko kayo ng tabak. At ang inyong metibiniaswa ay magiging mga bao at ang inyong mga anak ay mga ulila. 25. Kung ikaw ay magpahiram ng salapi sa kaninuman sa aking bayan na dukha sa tabi mo, ay huwag kang magpapakamanunubok sa kaniya, ni maglalagay ka man sa kaniya ng tubo. 26. Kung iyong tanggapin sa pagkakasangla ang kasuutan ng iyong kapwa, ay isasauli mo sa kaniya bago lumubog ang araw. 20. Sapagkat siya lamang ang tumatakip sa kaniyang katawan, siya'y kaniyang kasuutan sa kaniyang balat. Ano? Ang kaniyang ipangatatakip sa kaniyang pagtulog, ay mabangyayari kinapag siya'y dumaing sa akin ay aking didinggin, sapagkat ako'y mapagbiyaya. 28. Huwag mong lalapastanganin ang Diyos, ni susumpain mo man ang isang pinuno sa iyong bayan. 29. Huwag kang magpapakupad sa pagdadala sa akin ng iyong pag-aalay, at ng iyong mga unang bunga, iyong ibibigay sa akin ang panganay ng iyong mga anak. 30. Gayon din ang gagawin mo sa iyong baka at sa iyong tupa. 7 araw na kasama ng ina nito, at sa ika-8 araw ay ibibigay mo sa akin. 31. At kayo'y magiging banal na mga tao sa akin, kaya't huwag kayong kakain ng laman, ng pinunit ng mabangis na hayop sa parang inyong itatapon sa mga aso. Exodo 23. 1. Huwag kang magdadala ng di totoong balita. Huwag mong ilalagay ang iyong kamay sa masama upang maging saksi kang magdaraya. 2. Huwag kang susunod sa karamihan upang gumawa ng kasamaan. Ni sasaksi ka man sa usapan na papanig sa karamihan upang ikaw ay magliko ng kahatulan. 3. Ni huwag mong ituturing na mabuti ang dukha sa kaniyang usapan. 4. Kung iyong masumpungan ang baka ng iyong kaaway o ang kaniyang asno na naligaw, ay walang salang ibabalik mo sa kaniya. 5. Kung makita mo ang asno nang napupuot sa iyo na natumba sa ilalim ng kaniyang pasan, ay huwag mong pababayaan. Tunay na tutulungan mo siyang itindig. 6. Huwag mong ililigaw ang kahatulan ng iyong dukhang kasama sa kaniyang usapan. 7. Magsisilayo ka sa usapang sinungaling at huwag mong papatayin ang walang sala at matuwid sapagkat hindi ko aring ganap ang masama. 8. At huwag kang tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mga may paningin at sumisira ng mga salita ng matuwid. 9. At huwag mong pipighatiin ang taga-ibang bayan sapagkat nalalaman ninyo ang puso ng taga-ibang bayan, yamang naging taga-ibang bayan kayo sa lupain ng Ehipto, sabat at mga kapistahan. 10. 6 na taon mong hahasikin ang iyong lupain at titipunin mo ang kaniyang bunga. 11. Ngunit sa ika-7 taon ay iyong iiwanan at pababayaang bukas upang kumain ang dukha sa iyong bayan at ang kanilang iwanan ay kakanin ng mga hayop sa parang. Gayon ang gagawin mo sa iyong ubasan at sa iyong olibo. 12. 6 na araw kang gagawa
Ngunit sa ikapitong araw ay magpapahinga ka, upang ang iyong baka at ang iyong asno ay makapahinga, at ang anak ng iyong aliping babae, at ang taga-ibang bayan ay makapagpahinga. 13. At sa lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay mangag-ingat kayo, at huwag kayong babanggit ng pangalan ng ibang mga Diyos, ni maririnig man sa inyong bibig. 3 kapistahan taon-taon. 14. Makaitlong beses sa isang taon ay magdidiwang ka ng kapistahan sa akin. 15. Iyong ang ipagdiriwang ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kang kakain ng tinapay na walang lebadura, gaya ng iniutos ko sa iyo, sa takdang panahon ng buwan ng Abib, sapagkat dito ka lumabas sa Ehipto, at huwag lalapit sa harap ko na walang dala. 16. At ang kapistahan ng pag-ani ng mga unang bunga ng iyong pinagpaguran, na iyong inihasik sa bukid, at ang kapistahan ng pag-aani sa katapusan ng taon, pagka iyong tinipon ang iyong pinagpaguran sa bukid. 17. Makaitlong beses sa isang taon ay magsisipa roon ang lahat ng iyong mga lalaki sa harap ng Panginoong Diyos. 18. Huwag mong ihahandog ang dugo ng aking hain, 10 ng tinapay na may lebadura, ni ilalagak man ang taba ng aking kapistahan hanggang sa kinaumagahan. 19. Ang mga unang bunga ng iyong lupa ay iyong dadalhin sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kaniyang ina. Ang pangako ng Diyos ng tagumpay. 20. Narito, ako'y nagsusugo ng isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at dalhin ka sa dakong aking inihanda. 21. Mag-ingat ka sa harap niya at sundin mo ang kaniyang tinig. Huwag mong sasalangsangin siya sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang, sapagkat ang aking pangalan ay nasa kaniya. 22. Ngunit kung tunay na iyong susundin ang kaniyang tinig at iyong gagawin ang lahat ng aking sasalitain, maribigyan ni kaway ko ang iyong mga kaaway at kaalit ko ang iyong mga kaalit. 23. Sapagkat ang aking anghel ay lalakad sa unahan mo at dadalhin ka sa mga Amoreo, sa mga Heteo, sa mga Pereseo, at sa mga Kananeo, at sa mga Hebeo, at sa mga Hebuseo, at aking lilipulin sila. Sapen Tifer, huwag mong yuyukuran ang kanilang mga Diyos, ni paglilingkuran man sila, ni gagawin mo man ang ayon sa kanilang mga gawa, kundi iyong gigibain na walang pagsala, at iyong babakliin ang kanilang mga haligi. 25. At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos, at kaniyang babasbasan ang iyong tinapay, at ang iyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. 26. Walang babaeng makukunan, ni bahog sa iyong lupain, ang bilang ng iyong mga kaarawan ay aking padaramihin. 27. Aking susuguin ang aking takot sa unahan mo, at aking panguguluhin ang buong bayan na iyong pupuntahan, at aking pababalikin sa iyo ang lahat ng iyong kaaway. 28. At aking susuguin ang putakti sa unahan mo, at palalayasin niya sa harap mo ang mga Hebeo, ang mga Kananeo, abang mga Heteo. 29. Hindi ko palalayasin sila mula sa harap mo sa isang taon. Baka ang lupain ay maging ilang at ang mga hayop sa parang ay magsidami laban sa iyo. 30. Sa banayad na banayad ay aking palalayasin sila mula sa harap mo hanggang sa ikaw ay dumami at manahin mo ang lupain. 31. At aking ilalagay ang iyong hangganan mula sa dagat na mapula hanggang sa dagat ng mga Filisteo at mula sa ilang hanggang sa ilog, sapagkat aking ibibigay sa inyong kamay ang mga nananahan sa lupain at iyong palalayasin sila mula sa harap mo. 32. Huwag kang makikipagtipan sa kanila ni sa kanilang mga Diyos. 33. Sila'y huwag tatahan sa iyong lupain, baka ikaw ay papagkasalahin nila laban sa akin, sapagkat kung iyong paglilingkuran ang kanilang mga Diyos, yao'y magiging silo sa iyo. Exodo 24. 1. At sinabi niya kay Moises, umakyat ka sa Panginoon, ikaw at si Aaron, si Nadab at si Abiu, at 70 matanda sa Israel, at magsisamba kayong malayo. Aun-saun at si Moises lamang ang lalapit sa Panginoon, ngunit sila'y huwag lalapit. Niyang bayan ay huwag aahon na kasama niya. 3. At lumapit si Moises at isinaysay sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon, at ang lahat ng mga palatuntunan, at ang buong bayan ay sumagot ng isang tinig, at nagsabi, lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. 4. At sinulat ni Moises ang lahat ng mga salita ng Panginoon, at bumangong maaga sa kinaumagahan, at nagtayo ng isang dambana sa paanan ng bundok, at ng 12 haligi, ayon sa 12 lipi ni Israel. Imba at kaniyang sinugo ang ilang kabataan sa mga anak ni Israel,
na sila'y nagsipaghandog ng mga handog na susunugin at nagsipaghandog sa Panginoon ng mga handog na mga toro na mga handog tungkol sa kapayapaan. Ari. At kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay sa mga mangkok at ang kalahati ng dugo ay kaniyang ibinubo sa ibabaw ng dambana, seta at kaniyang kinuha ang aklat ng tipan at binasa sa pakinig ng bayan. At kanilang sinabi, lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at kami susunod. Oidyo at kinuha ni Moises ang dugo at isinaboy sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Niyan nang magkagayoy umahon si Moises at si Aaron, si Nadab at si Abiu at 70 matanda sa Israel, 10 at kanilang nakita, ang Diyos ng Israel at sa ilalim ng kaniyang mga paa ay may parang isang lapag na batong safiro na gaya ng anyo ng langit sa kalinawan. 11. At siya'y hindi iniunat ang kaniyang kamay sa mga mahal na tao ng mga anak ni Israel at kanilang nakita ang Diyos at nagsikain at nagsiinom. 12. At sinabi ng Panginoon kay Moises, umahon ka sa akin sa bundok at tumuon ka at bibigyan kita ng mga tapyas na bato at ng kautusan at ng utos na aking isinulat upang kanilang maituro. 13. At si Moises ay tumindig at si Josue na kaniyang tagapangasiwa at umahon si Moises sa bundok ng Diyos. 14. At sinabi niya sa mga matanda, kayo'y magsitahan dito sa amin hanggang sa kami ay bumalik sa inyo. At narito, si Aaron at si Hur ay kasama ninyo. Kung sino man ay mayroong anumang usap, ay lumapit siya sa kanila. 15. At si Moises ay umahon sa bundok at tinakpan ng alapaap ang bundok. 16. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nanahan sa ibabaw ng bundok ng Sinai at tinakpan ng alapaap na 6 na araw. At ng 7 araw ay tinawag niya si Moises sa gitna ng alapaap. 17. At ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon ay parang ningas na apoy sa taluktok ng bundok sa harap ng mga mata ng mga anak ni Israel. Cain at si Moises ay pumasok sa gitna ng alapaap at umahon sa bundok. At si Moises ay natira sa bundok na 40 araw at 40 gabi. Exodo 25. Won at sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Sa bawat tao na kusang loob ng kaniyang kalooban ay tatanggapin ninyo ang handog sa akin. 3. Ito ang handog na inyong kukunin sa kanila. Ginto at pilak at tanso, 4 at kayong bughaw at kayong kulay ube, at kayong pula at linong pinili, at balahibo ng kambing, sam at mga balat ng lalaking tupa na tinina ng pula, at mga balat ng dugong at kahoy na akasya, 6 langis para sa ilawan, mga espesya para sa langis na pangpahid, at para sa mabangong kamangyan, 7 mga batong onyx, at mga batong pangkalupkop sa epod at sa pektoral. 8. At igawa nila ako ng isang dakong banal, upang ako'y tumahan sa gitna nila. 9. Ayon sa lahat ng aking ipinakikita sa iyo, ang anyo ng tabernakulo, at ang anyo ng lahat ng kasangkapan niyaon, ay gayon ninyo gagawin. Ang kaban ng tipan, 10. At sila'y gagawa ng isang kaban na kahoy na akasya. 2 siko at kalahati ang haba niyaon, at 1 siko at kalahati ang luwang, at 1 siko at kalahati ang taas. 11. At yung babalutin ng dalisay na ginto, sa loob at sa labas ay babalutin mo, at yung gagawan ng isang kornisang ginto sa palibot. 12. At yung babalutan ng 4 na argolyang ginto, at ilalagay mo sa 4 na sulok. 2 argolya sa isang tagiliran, at 2 argolya sa kabilang tagiliran. 13. At gagawa ka ng mga pinggan na kahoy na akasya, at babalutin mo ng ginto. Parpusern. At iyong isusuot ang mga pingga sa mga argolya sa tagiliran ng kaban, upang mabuhat ang kaban. 15. Ang mga pingga ay mamatiling nasa mga argolya ng kaban, huwag aalisin. 16. At iyong ilalagay sa kaban ang patutuo na aking ibibigay sa iyo, ang luklukan ng awa. 17. At gagawa ka ng luklukan ng awa na taganas na ginto, 2 siko at kalahati ang haba, at 1 siko at kalahati ang luwang. 18. At gagawa ka ng 2 kwerubin na ginto, yari sa pamukpok ang gagawin mo, sa 2 dulo ng luklukan ng awa. 19. At 1 kwerubin sa isang dulo, at 1 kwerubin sa kabilang dulo. Sa luklukan ng awa gagawin ninyo ang mga kwerubin, sa 2 dulo. 20. At ang mga kwerubin ay magkakabuka ang kanilang mga pakpak sa itaas, na nilililiman ng kanilang mga pakpak ang luklukan ng awa, na ang kanilang mukha ay magkaharap. Ang mukha ng mga kwerubin ay patungo sa luklukan ng awa. 21. At iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban, at sa loob ng kaban ay iyong ilalagay ang patutuo na aking ibibigay sa iyo.
22 At dooy makikipagkita ako sa iyo. At makikipag-usap ako sa iyo mula sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa gitna ng dalawang kwerubin na nasa ibabaw ng kaban ng patotoo, tungkol sa lahat ng bagay na ibibigay ko sa iyo sa utos sa mga anak ni Israel. Ang dulang, 23 gagawa ka rin ng isang dulang na kahoy na akasya. 2 siko ang haba, 1 siko ang luwang, at 1 siko at kalahati ang taas. 24 At iyong babalutin ng taganas na ginto, at iyong gagawan ng isang kornisang ginto sa palibot. 25 At gagawan mo ng isang gilid na isang dakot ang luwang sa palibot, at gagawan mo ang gilid ng isang kornisang ginto sa palibot. 26 At gagawan mo ng 4 na argolya na ginto, at ilalagay mo ang mga argolya sa 4 na panulok na nasa 4 na paa. 27 Malapit sa gilid ay naroroon ang mga argolya upang paglagyan ng mga pinggana ipambubuhat sa dulang. 28 At iyong gagawin ang mga pinggan na kahoy na akasya, at babalutin mo ng ginto upang ang dulang ay mabuhat. 29 At iyong gagawin ang mga pinggan, at mga kutsara, at mga pitsel, at mga tasa, na iaalay na inumin. Taganas na ginto ang iyong gagamitin. 30 At iyong ilalagay sa ibabaw ng dulang ang tinapay ng pagharap sa harap ko sa palagi. Ang ilawan. 31 Gagawa ka rin ng isang ilawang ginto na taganas na yari sa pamukpok, ang ilawan ang katawan, ang mga sanga, ang mga tasa, ang mga globito, at ang mga bulaklak ay magkakaisa. 32 At may 6 na sanga na lalabas sa tagiliran. 3 sanga sa isang tagiliran, at 3 sanga sa kabilang tagiliran. 33 3 tasa na anyong bulaklak ng almendras ang gagawin sa isang sanga, isang globito at isang bulaklak. At gayon din sa lahat ng 6 na sanga. 34 At sa katawan ng ilawan ay may 4 na tasa na anyong bulaklak ng almendras na may mga globito at mga bulaklak. 35 At magkakaroon ng isang globito sa ilalim ng 2 sanga, isang globito sa ilalim ng 2 sanga, at isang globito sa ilalim ng 2 sanga, ayon sa 6 na sanga. 36 Ang mga globito at mga sanga ay gagawing kaisa ng ilawan. Lahat ay yari sa isang pamukpok na taganas na ginto. 37 At gagawin mo ang 7 ilawan nito, at ang mga ilawan ay iyong paandarin upang magbigay liwanag sa harapan. 38 At ang mga gunting at ang mga lalagyan ng mitsa ay taganas na ginto. 39 Isang talento ng taganas na ginto ang gugugulin sa paggawa ng ilawan at ng lahat ng mga kasangkapan nito. 40 At iyong gawin ayon sa anyo na ipinakita sa iyo sa bundok.